Song Yuan. Pag-alis ng fibroadenoma sa kaliwang suso. Oo. Lou, hindi ako mag-o-opera. Song Yuan. Matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw ay hindi makatakas. Mamaya, darating ang doktor para suriin ang iyong sugat. Kung walang problema, maarwal ka nang umalis pagkatapos ng infusion. Tiyak na guni-guni ito pagkatapos ng anesthesia. Song. Miss ka ni Shixie. Kanina tinatawag kanyang mom song. Papadalhan kita ng video. Mom song. Kailan ka darating para bisitahin ako? Baby, miss din kita. Kapag nakalabas na ako ng ospital, pupunta ako para bisitahin ka? Pagkatapos ng maraming taong pagkawalay, natuto kang maging sentimental at umiyak. Lu Huaichen, siya talaga iyon. Siya ang nagsagawa ng operasyon ko. Kaninong anak? Wala kang pakialam. Song Yuan. Ang utang mula 6 na taon na ang nakaraan. Dapat bayaran na ngayon, tama ba? Lu Huaichen, maghiwalay na tayo. Nasaan ang mayamang asawa mo? Nagpa-opera ka? At hindi man lang siya sumama sa'yo? Ang aking asawa ay sobrang abala. Kaya syempre hindi ko kayang hayaan siyang mag-aksaya ng oras sa pagsama sa akin. Akala niya hindi ko alam na hindi siya kasal. Pero Professor Lu, ikaw ay sumunod mula Haicheng hanggang Jiangcheng para gawin ang isang maliit na operasyon. Dahil ba may nararamdaman ka pa sa akin? Gusto kong makita kung ang puso mo ay talagang itim. Nabigo kita. Wala akong puso. Nagmamalasakit ka sa akin. Mukhang hindi ka pa talaga nagpapaalam. Ngunit sa kasamaang palad, wala akong interes sa iyo kahit kaunti. Song Yuan. May lakas ka ng loob. Ibalik ang karayong para kay Song Yuan. Maghanap ng ibang doktor para gamutin ang kanyang sugat. Oh, Maghanap ng babaeng doktor. oh. 2 taon pagkatapos ng hiwalayan, walang impormasyong makukuha. Walang pagsusulit o trabahong hinanap. Pagkalipas ng 2 taon, sumali siya sa WHO Group. Sa loob ng 2 taon mong pagkawala, nasaan ka? Pumasok. Professor Lu. Si Miss Song Yuan ay hindi pumunta para sa pagpapalit ng gamot sa loob ng 3 araw. Huwag pansinin. Hayaan siyang mamatay. O Hello? Alamin kung nasaan si Song Yuan. Director Tian,
Hindi ba talaga ako pwedeng mag-ampon kay Sixie? Miss Song, ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Single ka, hindi pa kasal, at wala pang 30. Hindi ka pwedeng mag-ampun ng bata kahit saan. Director, paano kung sasabihin ko na ako ang tunay na ina ni Sixie? Si Sixie ay iniwan sa pinto ng ampunan noong araw. Kung ikaw talaga ang kanyang ina, kailangan naming magsagawa ng mas mahigpit na pagsusuri. Kung hindi ka maingat, maaari kang kasuhan ng pag-abandona. Lola, Bago ako pumanaw, gusto kong ipagtapat sa iyo ang isang bagay. Noong araw ang batang yon ay hindi namatay. Lola, tungkol ba ito sa batang isinilang ko? Noong araw, nagkaroon ka ng pagdurugo pagkatapos manganak at nawalan ka ng malay. At nakitang may problema sa pandinig ang bata. 20 ka pa lang noon at wala ka ng ina. Ayoko lang ng batang may kapansanan na maging pabigat sa iyo. Lola, kaya nasaan na ang aking anak ngayon? Siya... Lola. Baby, 2 taon akong naghanap bago ka natagpuan. Kahit ano ang halaga, iuwi kita sa bahay. Mom Song, hindi ko kayang iwanan ka. Butihing bata, pupuntahan kita sa ilang araw. Butihing bata, pupuntahan kita sa ilang araw. Sa susunod, susunduin kita, gagamutin ang iyong tenga, at babawiin ko ang lahat ng pagmamahal na utang ko sa iyo. Lu Huaichen, bakit siya nandito? Nakita ba niya si Sixie? Maaaring sumigaw para humingi ng tulong o sumakay sa kotse. Kung masyadong malakas ang ingay, baka makaakit ng mga bata sa ampunan. Kung makita ni Lu Huaichen si Sixie, magiging problema. Tanggalin mo. Lu Huaichen, anong gusto mong gawin? Ano sa tingin mo ang gusto kong gawin? Siya, gustong lagyan ng gamot ang aking sugat. Hindi pumunta sa ospital para magpalit ng benda sa loob ng 3 araw? Gusto mo bang sumailalim sa ikalawang operasyon? Pwede akong pumunta sa ospital at magpalit nito ng mag-isa. Ang ospital ba ay lugar na maaari mong puntahan kahit kailan? Na may taong handang maglingkod sa iyo anumang oras? Naiintindihan ko. Gusto mong sadyang hayaan na mahawa ang sugat. Pagkatapos ay magreklamo tungkol sa iyong doktor na gumagamot sa iyo, tama? Kaya natatakot siya na ako'y magdulot ng problema para sa kanya. Tanga, meron kang katawan na madaling magkapeklat, ngunit hindi mo pinalitan ang benda sa loob ng ilang araw. Anong relasyon mo sa batang yon kanina? Wala. Nagboboluntaryo ako sa ampunan. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, wala ka bang naging anak para sa iyong mayamang asawa? Meron. Isang lalaki at isang babae.
Miss, mahina ang iyong katawan. Kung ipapa-abort mo ang batang ito, maaaring mahirapan kang mabuntis sa hinaharap. Anyway, hindi ako nagpaplanong mag-date or magpakasal sa hinaharap. Kaya itatago ko ang batang ito. Dalhin mo ito pabalik. Linisin ang sugat ng 3 beses sa isang araw hanggang sa ganap itong gumaling. Naunawaan ko. Umalis ka na! Paano kung mahanap ni Lu Huaichen ang lugar na ito? At matuklasan ang background ni Shixi? Kailangan kong magbitiw sa lalong madaling panahon at dalhin si Shixi palayo rito. Si Shixi ang lahat sa akin. Hindi ko dapat hayaan si Lu Huaichen na kunin siya. Hello. Agad na imbestigahan ang relasyon sa pagitan ni Song Yuan at Shanghai Orphanage. Nakapag-desisyon ka na ba? Pagkatapos magbitiw, pakasalan mo ako at maging isang full-time housewife. Huwag kang magbiro, pakiusap. Gusto ko lang lumipat sa ibang lugar para manirahan. Song Yuan, ikaw ay naging sekretarya ko sa loob ng 3 taon. Pero hindi mo ba alam kung nagbibiro ako? Mr. Ho, hindi ako naniniwala sa kasal. Ang mga paulit-ulit kong pagtatapat ay nagbigay ba ng presyon sa iyo? Hindi mo problema. Ayoko lang maging alipin ng sahod. Gusto ko nang umuwi at mag-relax. Sige. Pero sa huling pagkakataon, samahan mo ako sa isang pagtitipon. So 5 sa shutdown sa 2. Triplehin ang bayad sa pagdalo. Walang problema? Ito ba ang birthday banquet ng iyong ina? Mr. Ho, niloko mo ako. Magtiwala sa iyong kakayahang umarte. Nagpanggap kang kasintahan ko sa loob ng 2 taon. Sino ba ang nagduda? Dati, para lang tulungan kang harapin ang iyong mga romantikong interes. Ngayon, hindi ko kaya. Magdagdag ng 200,000 pa sa severance pay. Para sa paggamot sa tainga ni Shixi, kailangan ko ng maraming pera. Pero dahil alis naman ako, magpakatapang na lang ako at magpanggap. Binabati kita. Ikaw at si Miss Song ay palkinagbarkay. Si Ginoong Ho at si Miss Song ay tunay na itinadhana ng langit. Manhid na ang mukha ko sa kakangiti, pero buti na lang walang masyadong nagtanong. Miss Song, napaka-ambisyosa mo. Kaya pala ang iyong history ng relasyon ay malinis. Inihahanda mo ang iyong sarili upang maging Mrs. Huo. Talaga namang iniimbestigahan niya ako. Buti na lang nanganak ako sa probinsya noon, kaya walang record sa ospital. Mukhang hindi alam ni Ginoong Ho na may pinagsamahan tayo. Kung hindi, sasabihin ko sa kanya ang mga detalye na gusto mo. Lahat-lahat.
Lu Huaichen? Walang hiya ka? Kailangan kong mabilis, dalhin si Sixi palayo rito. At layo kay Lu Huaichen. May nahulog sa tubig. Bobang babae, hindi marunong lumangoy, tapos lapit ng lapit sa pool. Wala kang pakialam. Ayos ka lang ba? Tumayo ka na agad. Mr. Lu, paano ka rin nahulog? Aksidente akong nadulas at nahulog sa tubig. Matapang akong iniligtas ni Mr. Lu. Salamat, Mr. Lu. Susunduin ko si Yuan para magpalit ng damit. Kumuha ka rin ng damit para kay Mr. Lu. Song Yuan, hindi pa tapos ang usapan natin. Song, pasok ka na agad. May magandang balita ako para sa'yo. Director, may pagbabago ba sa patakaran sa pag-ampon kay Sixi? Oo. Ang aming ampunan ay may bagong may-ari na. Basta pumayag siya, maaari mong kunin si Sixi at manirahan sa labas. Kaya ba maaari kong kunin si Sixi at umalis ng Jiangcheng? Hindi pwede. Basta bago ang formal na pag-ampon, dapat kayo ay mag-report pabalik. Director, sa totoo lang, ako ang tunay na ina ni Sixi. Song, ano bang sinasabi mo? Meron akong DNA test. Meron akong DNA test. Mr. Lu. Mr. Lee, maligayang pagdating. Hoy, Song. Ito ang bagong may-ari ng ampunan, ang tagapagmana ng Lu's Pharmaceutical Group, Mr. Lu. Direktor, ito si Miss Song na gustong mag-ampo ng bata. Oo. Song, basta pirmahan ni Mr. Lu, mamahal mo nang kunin si Sixi at umalis. Mrs. Hu, gusto mong mag-ampo ng bata? Hindi ka ba maaring magkaanak? O si Mr. Hu ang hindi? Lu Huaichen, maraming ampunan. Sa Haicheng. Bakit ka pa pumunta sa Jiangcheng? Para bilhin ito? Marami akong pera at oras. May problema ka ba? So magkakilala kayo. Umupo. Hindi mo na gustong ampunin si Sixi? Mr. Lu, hindi ako maaaring magkaanak. Kaya gusto kong mag-ampo ng bata. Mangyaring maging maluwag. Maraming bata sa ampunan. Ngunit gusto mo pa ring ampunin ang isang batang may kapansanan sa pandinig. Maari bang ang batang iyon ay sa iyo at kay Huoki na anak sa labas? Siya ang iyong tiket para makapasok sa pamilya Huo. Maari mo akong hamakin, ngunit huwag mong aalipustahin ang aking anak. Tama ang hula ko. Magpadala agad ng tao para gawin ang DNA test ni na Song Yuan at ng batang yun. Song, hindi ba sinabi mo kanina na may DNA test ka? Ang anak mo ay 5 taon at 3 buwan. Ito ba ang aking anak? Sasabihin ko sa'yo,
Ang aking anak ay walang kinalaman sa iyo. Song Yuan, iniiwasan mo ang tingin. Nagsisinungaling ka. Gawin agad ang DNA test para sa bata. Oh, Gawin mo ang test kasama oh. Director, dalin mo ako para hanapin ang bata. Hindi! Mr. Liu, kahit na gusto mo ang aming yuan, hindi mo nang magagamit ang aking anak bilang kasangkapan. Paano haharapin ng anak ko ang iba sa hinaharap? anak mo. Tama. Ang anak namin ni Yuan. Yuan, patawad sa lahat ng mga taon na pinahirapan ka at ang bata. Huwag kang mag-alala. Pumayag na ang mga magulang ko sa kasal natin. Dumating ako para sunduin ka at ang bata pa uwi. Talaga? Pwede na kitang pakasalan? Siyempre, totoo. Sa hinaharap, hindi na kita pababayaan na magdusa. 6 na taon ang nakalipas, siya ay nasa Haicheng at ikaw ay nasa Jiangcheng. Hindi naman kayo magkakilala. Paano kayo nagkaroon ng anak? Ito ling tinatawag na tadhana na naglalapit ng 2 tao mula sa malayo. Nasa business trip ako sa Haicheng, nahulog ang loob ko sa kanya sa unang tingin at nagkaroon kami ng one-night stand. Imposible. Sabihin mo sa akin, hindi ka ganun kabarato. Oo. Hindi ako ganun kabarato. Dahil pinagsisihan naming hindi tayo nagkita agad. Pag-ibig sa unang tingin? Narinig mo ba ng malinaw? Mr. Liu, huwag mong hadlangan ang aming pagsasama ng pamilya. Akala mo, basta ka lang magsasalita at madadala mo si Sixi mula sa ampunan, maliban kung magbigay ka ng matibay na ebidensya. Pero anong ebidensya ang gusto mo? Isang paternity test. Si Lu Huaichen ay may background sa siyentipikong pananaliksik. Siya ay masusing at detalyado. Hindi naman siya talaga gagawin yun, di ba? Ano? Wala? Kung wala, ang aking kumpanya ay maaaring magbigay ng libreng pagsusuri. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ito ay lamang na hindi na kailangan. Nandito ako upang sunduin ang aking asawa at anak. Ang paternity test, syempre, mayroon. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong suriin ito ng personal. Song Yuan, tumingin ka sa aking mga mata at sabihin sa akin na hindi mo ako pinagtaksilan. Professor Lu, 6 na taon na ang nakalipas. Sinabi ko sa'yo na may mahal na akong iba. At ngayon pumunta ka rito para ipahiya ang iyong sarili? Ji Huo, nagpagawa sa isang institusyon ng pekeng ngunit kapanipaniwalang ulat ng pagsusuri. G. Liu, ang paternity test ay totoo. Wala kaming dahilan upang hindi sila payagan na kunin ang bata. Ano? Ito ang aking orphanage. Maaari kong gawin ang anumang gusto ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Mangolekta ng interes. Pagkatapos mong makapasa sa pagsusulit, mangongolekta ako ng interes. Anong interes? Anong uri ng interes ang gusto mong kolektahin? Malalaman mo nun. Ji Liu, alam ng buong medikal na komunidad ng Haicheng na ikaw ay matagal nang engaged kay Miss Chow? Manahimik ka. Kinakausap ko siya. Wala kang karapatang magkomento. Professor Lu,
Ako ang biolohikal na ina ng bata. Hindi mo ako mapipigilan sa pagkuha ng sarili kong anak. Hindi ka ba natatakot na mailantad ang iyong pribadong buhay? Hindi ka ba natatakot sa mga kahihinatnan mamaya at kasuhan ka ng pag-abandona? Hindi ako natatakot. Para sa sarili kong anak, kahit ilang krimen ang isakdal mo sa akin, handang-handa ako. Para lang kay Huoki? Para lang makapag-asawa sa pamilya Huo? Oo, para lang magkasama-sama ang ating pamilya. Sige. Mabuti. Huwag kang magsisi. Nanay! Kamukha ni Sixie si Lu Huaichen. Huwag nating hayaang makita niya si Sixie. Shixie, anong ginagawa mo dito? Tatay, Butihing bata. Director Chen, kaya ba naming dalhin si Sixie? Pumirma dito. Ngayon, pwede mo munang iuwi si Sixie, pero kailangan nating maghintay hanggang sa lahat ng proseso ay matapos. Pagkatapos si Sixie ay maaaring maging opisyal na anak mo. Nag-ayos ako ng doktor para surin ang tenga ni Sixie bukas. Mr. Huo, maraming salamat. Si Lu Huaichen ang biological na ama ni Sixie, di ba? Tama ka. Akala mo ba na gusto kita dahil lang sa pagnanasa? Maingat ka, bilang sekretarya ko, hindi nagkakamali. Kung hindi dahil sa isang bagay na may kinalaman kay Lu Huaichen, hindi ka sana nahulog sa tubig kasama niya noong araw na yon. At saka, nakapagbigay ka agad ng isang peking paternity test? Kaya malamang nahulaan mo ang relasyon ko sa kanya. Ngayon mabilis ang reaksyon mo. Ipinagawa mo ang paternity test sa ahensya ng Huo. Hindi mo alam? Noong mga oras na yon, gusto ko lang mabilis na kumpirmahin ang relasyon ko kay Sixie. Ano man ang mangyari, Mr. Huo, maraming salamat ngayon. Tama na. Sinabi ko na gusto kita. Kung masyado kang mailap, paano kita masisisi? Mr. Huo, nagbibiro ka na naman? Wala akong pakialam sa nangyari sa inyo. Kung talagang ayaw mong malaman ni Lu Huaichen na si Sixie ay anak niya, pakakasalan kita at tutulungan kitang layuan siya. Hindi na kailangan, Mr. Huo. Marami ka nang natulong sa akin. Gusto ko na lang kunin si Sixie at umalis ngayon para manirahan sa isang lugar na walang nakakakilala sa akin. Sa tingin mo ba kaya mong iwasan si Lu Huaichen sa ganitong paraan? Hinanap ka na niya? Iniwasan ko siya sa unang 6 na taon at kaya ko siyang iwasan sa pangalawa, sa pangatlong 6 na taon. Basta nasa tabi ko si Shishi, hindi ako natatakot sa kahit ano. Tinulungan mo akong iwasan ang masasamang relasyon sa loob ng 3 taon. Sa pagkataong ito, pakasalan mo ako, tutulungan kitang iwasan. Si Lu Huaichen, yung malaking relasyong to, ang malaking relasyong ito. Song Wen, parehong may pakinabang, masayang pagtutulungan. Mr. Ho, ang galing mo talaga. Pero ayaw kong isuko ang aking mga prinsipyo para sa isang lalaki. Huwag magmadaling sumagot. Umuwi ka muna at pag-isipan mong mabuti. Song Wen, seryoso ako. Song Yuan. Pwede mo ba akong bigyan ng 2 minuto? Ikaw at ang bata ay umakyat muna sa itaas. Magaling kang umarte.
huwag kong mapalamig ng loob. Peke lang lahat, di ba? Noong mga panahong iyon, may pumilit na iwan mo ako. Lu Huaichen, gaano karaming alak ang nainom mo? Sagutin mo ako. Si Kakayong. Ginahasa ka niya. Naramdaman mong hindi mo ako kayang harapin at naramdaman mong nawala ang iyong dangal. Kaya iniwan mo ako. Ganito dapat yon. Ngayon patay natin ang halimaw na yan. Lu Huaichen, anong kabaliwan ang ginagawa mo? Kung nababaliw ako dahil sa'yo, Professor Lu? Si Mr. Hu ang ama ng aking anak. Matagal na kaming hiwalay. Hayaan mo na. Song Yuan, bakit? Bakit mo sinabi na ikaw ang gusto ko at ikaw ang nawala? Alam mo ba, gaano katagal kitang hinanap noon? Para makabalik ako at makita kang magpakasal sa iba? Professor Lu? May lugar na ako. Ikaw ay may sarili mo ring kasintahan. Anong karapatan mong kontrolin ako? O, wala akong karapatan. Kaya pakiusap, bitawan mo na ako. Song Yuan, minahal mo ba ako dati? Hindi. Sa pagkakataon na ipagpapalagay ko na lasing ka, kung may susunod na pagkakataon, huwag mo akong sisihin sa hindi pagbibigay sa'yo ng mukha, Professor Lu. Nanay, ikaw ba ay magpapakasal kay Tio Hu? Hindi. Si Nanay at Chiyo ay mga mabuting magkaibigan lamang. Akala ko si Sixie ay magkakaroon ng tatay din. Okay lang. Bilang isang bata, huwag kang masyadong sakim. Ang pagkakaroon ng nanay ay nagpapasaya sa'yo na pinakamasayang bata sa mundo. Sa tabi ni Sixie, si Nanay ang pinakamasayang nanay sa mundo. Baby, pasensya na. Gagawin ni Nanay ang lahat para suklian ka ng pagmamahal, kasama na ang bahagi ni Tatay. Magpakabuti ka. Baby, manatili ka rito kasama ng nurse. Maglaro ka ng Rubik's Cube at hintayin si Nanay, okay? Magbabayad si Nanay ng fee. Babalik ako agad. Nanay, huwag kang mag-alala. Si Sixie ay hindi tatakbo kung saan-saan. Salamat. Sige. Maghintay ka muna dito. Babalik si Mommy. May nahimatay. Isuli mo sa akin ang cube ko. Sino ang nagnakaw ng laruan kanino? Mag-isip ka muna bago magsalita. May mga kamera dito. Eto, kunin mo. Report! Ang cube ko, regalo mula kay Mommy. Pumunta ka rito para manggulo. Naghahanap ka ng gulo. Lakas ng loob mo na saktan ako. Boss Lu, ayos ka lang ba? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Sa isang bata, ginagamit mo ang ganong lakas. Karapat-dapat ka diyan. Ayaw mo nang mabuhay. Tingnan mong mabuti. Ako ang asawa ng bisedekano. Boss Lu, mukhang siya, asawa ni Bisedekano Jiang. Maging makatwiran ka. Humingi ka ng tawad at magbayad na ngayon. Maaring isa lang alang ko na patawarin ka. Kung hindi, gagawin kitang hindi. Makakaligtas sa industriyang ito. At paluhurin itong batang bingi na humingi ng tawad sa akin. 10 pagpupugay! Mabuti.
Mabuting bata. Palapitin mo siya agad. Hindi mo man lang magamot ang utak ng sarili mong pamilya. Anong klaseng dekanuki? Patuloy kang magpanggap. Gusto kong makita kung sino ang matatawagan mo o papatayin kita sa masamang paraan. Mahal, nandito ka na sa wakas. Ito ang bulag na tanga na nambubuli sa anak natin. At sinaktan ako. Pasensya. Nagkamali ang anak ko. Dadalhin ko siya pa uwi para turuan agad. Sino ang dapat humingi ng tawad? Oh. Bata, pasensya na. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Pasensya na. Humingi ka na ng tawad ngayon. Umalis ka? Sexy. Ayos lang. Doktor, nasaan ang anak ko? Si Professor Lu ang kumuha sa bata. Nasa opisina siya. Professor Lu? Lu Huaichen, may alam ba siya? Halika rito. Isusuot ito ng tito, okay? Kumusta? Naririnig mo na ba ng malinaw? Oh, salamat gwapong tito. Bakit mag-isa ka doon kanina? Nagbayad si mommy at sinabing maghintay ako. Bakit kamukha ng batang ito si Song Yuan? Nakakaloka. Napaka-cute ng bata. Paano naman naging kamukha ng masamang babaeng yon? Emergency. Konsulta para sa multitrauma. Lahat ng surgical depths ay pumunta sa ER ngayon. Konsulta sa resuscitation room. Maging mabuti ka rito. Tito muna ang magliligtas ng mga tao, okay? Sige, gwapong tito. Mabuti. Mommy? Shishi. Bakit ka sumama sa estranghero? Ninakaw ng kapatid ko ang cube ko at sinira ang hearing aid ko. Nasaktan ka ba kahit saan? Tinulungan ako ng gwapong doktor na Chuhin. Kilala ba niya si Sixie? Ang gwapong doktor na Chuhin ay mas gwapo pa kay Chuhin Huo. Sige, tara na ng mabilis. Naghihintay pa si Lolo Doktor. Mom, sabi mo makikita ko pa. Ang gwapong Chuhin? Gusto ba talaga ni Sixie siyang makita ulit? Mabuting tao ang gwapong Chuhin. Noong ako'y kanyang hawak, parang may tatay ako. Ito ba ang ugnayan ng dugo? Song Yuan. Pagbalik ni Huaichen sa bansa, nagmadali siyang pumunta sa Jiangcheng at dahil lahat iyon sa'yo, ikaw na babaeng walang hiya. Pumunta siya sa Jiangcheng para sa akin. Malinaw na kinuha mo ang pera ko. Bakit kumakapit ka pa rin sa kanya? Huwag mong saktan ang mami ko. Mahal, maghintay ka rito sandali para kay Mommy. Mabilis lang si Mommy. Walang hiya. Sinira mo ang pangako mo. At nangahas ka pa ng saktan ako? Ikaw ang sumira ng pangako. Noong araw, ang operasyon ng aking ina ay napakamatagumpay. Kaya bakit siya biglang namatay? Ano ang ginawa mo? Hindi ako doktor. Paano ko malalaman? Sana hindi ikaw o hindi kita papatawarin. Ngayon, agad mong kunin ang lalaking nagngangalang Lu at umalis. Umalis kayo ng Jiangcheng, pumunta sa ibang bansa. Mas mabuti pang huwag nang bumalik. Huaichen. Huaichen. Siya ang ama ni Sisi. Pero dahil din, nung kasama ko siya, nawala ang nanay ko. Binanggit mo ako? Song Yuan,
Anong tinatago mo? Huaychen. Na-spray ng bukong-bukong ko. Ang sakit! Hoy! Nasaan ang bata mula sa opisina ko? Sinundo siya ng nanay niya. Anong bata, Huaychen? Gusto mo ba ng anak? Magpakasal na tayo agad, sige? At magkaanak. Lumabas ka! Naalala mo pa ba si Song Yuan? Ang babaeng iyon ay hindi ka na mahal. Tumahimik ka. Paano mo kilala si Song Yuan? Huaychen, nag-aalala lang ako sa'yo. Ako ang fiancé mo. Kung sino man pumayag, puntahan mo. Huwag mo akong istorbohin. Huaychen. Lu Huaychen, kung mamamatay lang si Song Yuan, saka mo ako titignan? Hello? Alamin mo kung saan nanggaling ang anak ni Song Yuan. Gumawa rin ng paternity test kay Lu Huaychen. Yung pre-surgery checks ni Sixi ay maayos lahat. Naka-schedule ang operasyon ngayong hapon. Salamat. Ang adoption papers ay napirmahan na lahat and naisumiti na sa orphanage. Malapit na, magkasama na tayo bilang pamilya. Biro lang ba o totoo? Mom, ano po ang pakay ninyo rito? Kung hindi ako dumating, ang reputasyon ng pamilyang Huo ay tuluyang masisira. Sinasabi ng mga tao na baog ka at umampo ng bata. Ms. Song, sabihin mo sa akin, ang batang yun ba ay sa iyo at kay Aki? Nanay, ang batang iyon ay talagang akin at kay Yuan. Siya ang iyong mabilog na apo. Secretary Song, sa 3 taong ito, tinulungan mo si Aki na harapin ng maraming babae sa labas? Alam ko naman lagi na ikaw ay matalinong tao. Madam, hindi ko ito maitatago sa'yo. Wala kaming relasyon ng aking anak na babae kay Mr. Huo. Ayokong abalahin ka? Kung si Achi ay baog or may anak sa labas, malaki ang epekto sa kumpanya. Sana, maaari mong linawin ito ng kusa. Nanay, si Sixi ay anak ko. Ako ang ama niya. Wala akong pakialam kung gusto mo magsuot ng berdeng sombrero, pero ang makaapekto sa kumpanya ay hindi tama. Nanay, mahal ko si Yuan. Kusang loob ko ito. Mr. Huo, malaki na ang natulong mo sa akin. Ayusin ko ito sa lalong madaling panahon. Ate, kumalma ka? Para sa isang babaeng hindi ka mahal, iiwan mo ba ang kumpanya? Xiaosong, may sumusubok na kunin si Sixi. Bilisan mo! Bastos na bata. Mukha talaga siyang Lu Huaychen. Ms. Chow, ang resulta ng paternity test ay nagpapakita na si Jilu ay talagang ang biological na ama ng bata. Dean Can, dadalhin ko na ngayon ang batang ito. Miss Chow, hindi ito ayon sa patakaran. Ang buong orphanage ay pag-aari ng aking fiancé. Patakaran ang pinag-uusapan mo sa akin? Pasensya na, pero ang patakarang ito ay itinakda ni Jilu. Lahat ng bata ay nangangailangan ng kanyang pirma para kumpirmahin bago sila maampon. Ginagamit mo si Huaychen para i-pressure ako. Sinasabi ko sa'yo, gusto kong makita ngayon kung sino ang mangahas na pigilan ako. Bitawan mo ako, masamang babae. Miss Chow, hindi mo ito magagawa. Umalis ka. Alis.
Anong ginagawa mo? Tito Doktor, Ikaw pala, munting kaibigan. Ayos ka lang ba? salamat Tito Doktor. Tinulungan mo na naman ako. Sana ikaw na lang ang tatay ko. Hindi alam ni Huai Chen na ang batang ito ay kanyang anak na babae. Mukhang hindi pa sila pinayagan ni Song Yuan na magkilala bilang magama. Ginawa ko ito, lahat para sa iyo, Huai Chen. Noong araw na nasa ospital ako, nakita kitang hinahanap siya kung saan-saan. At naisip kong gusto mo talaga siya. Pinaghirapan ko ang makarating dito. Inihanda ko na dalhin siya sa bahay para bigyan ka ng sorpresa. Tama na. Sino ang nagutos sa'yo na makialam? Tawagan ng security. Palayasin mo siya. Oh. Huai Chen, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Huai Chen. Tito, ang galing mo. Wala ka bang nanay? Bakit nasa ampunan ka na naman? Ang proseso ng pag-aampun ni Mommy ay hindi pa tapos. Ang nanay na sinasabi mo ay ang nanay mula sa ampunan? Nagugutom ako. Tito, dadaling kita para kumain ng masarap. Okay? Sige. Lu Huai Chen. Lumalabas ka pa. Papatayin kita. Ano na naman itong kalokohan mo? Wala kang hiya. Naglakas loob ka pa na lihim na mag-aanak kay Huai Chen. Wala ka talagang hiya. Gaya ng inaasahan, ayaw niyang malaman ni Huai Chen ang tungkol sa bata. Lu Huai Chen. Maaari mong itago ito pansamantala, ngunit hindi habang buhay. Maaari akong tumawag kahit kailan, at malalaman ni Huai Chen ang lahat. Kung gayon, tawagan mo siya. Lu Huai Chen, hindi niya alam na si Sixi ay anak niya, at gustong-gusto na niya ito. Kung malaman niya, sa tingin mo, makakalaban mo pa siya? O gusto mong umangat ang estado sa pamamagitan ng iyong anak at pakasalan ng pamilya Lu? Sa lahat ng taong ito, si Miss Chow ay hindi rin nagpakasal sa pamilya Lu. Hindi ako nagpakasal sa pamilya Lu. Iyon ay dahil si Huai Chen ay hindi pa sapat ang kasiyahan. Song Yuan, iba ako sa'yo. Gusto mo ng purong pag-ibig. Ang kasal ko sa pamilya Lu ay isang alyansa ng negosyo. Wala akong pakialam gaano kalaki ang pagkakagulo ni Huai Chen sa labas. Kahit matutulungan ko siyang palakihin ang bastardong bata. Kung gaano kadumi ang inyong personal na buhay, ay walang kinalaman sa akin. Pero hindi ko kayo papayagan na manira at manginsulto sa aking anak. Wala akong interes sa mga walang kwentang tao. 6 na taon na ang nakalipas, nagmungkahi ka ng transaksyon. The Bayaran setup ako ang magmumungkahi. Gusto mong makipagkasundo sa akin? Bigyan mo ako ng 10 milyon. Kukunin ko ang aking anak at mawawala ng tuluyan. 10 milyon? Bakit hindi ka na lang mang-hold up? Bakit magnanakaw kung maaari kang humingi? Napansin mo rin kung gaano nagustuhan ni Lu Huai Chen ang aking anak na babae. Kung malaman niya na si Shishi ay kanyang anak, sa tingin mo ako at ang aking anak ay makakakuha ng malaking bahagi ng kayamanan ng pamilya? Wala pang nangahas na mang-threaten sa akin ng ganito. Dahil hindi mo pa ako nakikilala. Sige, pumayag ako. Pero, kailangan mong manumpa sa buhay ng anak mo. Umalis ka na agad. Sa tingin mo ba, pareho pa rin ako noong 6 na taon ang nakalipas? Kung hindi ka papayag, sasabihin ko, sa pamilya ni Lu Huai Chen ngayon din. Mabuti. Ililipat ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng operasyon ng anak ko, aalis na kami. Xiaoan, simula pa lang ang laro natin. Mas mabuti pang huwag mong malaman na may kinalaman ka sa pagkamatay ng nanay ko.
Anong lobo ang gusto mo? Monkey King! Hindi ba mas gusto ng mga babae? Si Snow White? Si Uncle ang Monkey King. Tuwing kailangan ko ng tulong, laging siyang dumarating sakay ng ulap na bahaghari. Ang bait naman. Hello, ang mga lobong Monkey King, kunin ko lahat. Maaring mabuti kang ama, pero hindi tayo nakatakdang magkasama. Si Sixie ay akin lang. Tara na. Ang ibig mong sabihin, hindi pa alam ni Boss Lou na si Sixie ang anak na inampon mo? Oh, Ano ba talaga ang nangyayari? Mom, Director, bumalik na kami. mamaya ko na ipaliwanag. Pakilihim muna ito. Mom, Director? Masaya ba? Araw-araw kasama si Uncle Lou. Ay sobrang saya. Director Tien, gusto kong makita ang aplikasyon para ampunin si Song Sui-an at ang file ng mag-asawa. Song Suyan? Mama? Noong umalis ang ibang bata sa orphanage, nakakuha sila ng mga bagong pangalan. Magkakaroon din ba ako? Siyempre, paano kung tawagin natin siyang Suian? Song Suian. Mapayapa bawat taon. Anong problema? Hindi pwede. Hindi iyon. Iyon ang mag-asawang ampon. Hindi angkop ang kanilang kondisyon. Yang orphanage ay nag-iisip muli. Ng proseso ng pag-aampon ni Suyan, kailangan kong personal na suriin at aprobahan. Kung walang kwalipikadong magulang na ampon na lalapit, dadaling ko siya pabalik sa pamilyang Lou. Tito Lou, marami bang tao sa inyong pamilya? Oh, sa bahay ni Tito, maraming tao na pwedeng makalaro. Gusto mo bang pumunta? Gusto mo bang pumunta? Gusto ko si Tito. Maraming tao sa bahay ni Tito. Hindi katulad ni Mama. Si Mama ay ako lang ang meron. Gusto kong manatili kay Mama. Pangako ni Tito sa'yo, basta kwalipikado si Mama, hahayaan ko siyang kunin ka. Okay ba yon? Alis na si Tito. Kaya, ang biolohikal na ama ni Sixie ay si Boss Lou. Pakiusap, itago ito ng lubos na lihim. Ito, bilang biolohikal na ama ng bata, may karapatan siyang malaman na mayroon siya. Bukod pa, si Boss Lou ay mahal na mahal si Sixie. Direktor, ang bagay na ito ay hindi maipaliwanag sa ilang salita lang. Mahal na mahal mo si Sixie, pero pinatira mo siya sa ampunan ng maraming taon. Tiyak na may dahilan ka. Na sa ngayon, hindi ko ibibigay kay Boss Lou ang iyong adoption papers. Pero, napakatalino ni Boss Lou, hindi magtatagal at malalaman niya ito. Huwag kang mag-alala, Direktor. Dadalahin ko si Sixie sa lalong madaling panahon. Professor Lou, ang batang iniligtas mo dati ay narito ngayon para sa kanyang operasyon sa pandinig. Saang operating room? Room 1. Sige. Mukhang si Professor Lou ay talagang nagmamalasakit sa maliit na batang iyon. Kung hindi, bakit pa ako magsasalita para sa kanya? At sa tingin ko, kamukha niya si Professor Lou. Talaga? Ganun ba? Kaya pala naramdaman ko ang koneksyon sa unang pagkikita namin. Bahala na sa akin. Inayos ko na para kay Sixie. Ang pinakamahusay na ospital at medical team. Magiging maayos si Sixie. Salamat, President Huo. Basta huwag mo akong sisihin. President Huo, marami ka nang natulong sa akin. Pagkatapos ng operasyon ni Sixie, gagawa ako ng pahayag na linawin na wala siyang kinalaman sa iyo.
Anong ginagawa mo rito? Hindi naman niya narinig ang usapan natin, di ba? Ang ating anak ay nasa loob, sumasailalim sa operasyon. Bilang mga magulang niya, ikaw, hindi ba dapat tayo rito? Kaya hindi ako nagkamali. Sila talaga ay mag-ina. Sabi mo ang Song Suyan sa ampunan. Siya ang anak mo. Alam mo siya? Hindi ba kaibig-ibig ang anak ko? Hindi na ito maitatago. Ano ba ang nagawa ko? Talaga kong gustong ampunin ang anak na ginawa niya sa iba. Kayo pala ang mga adoptive parents? Hindi tama ang mga kondisyon. Kayo nga talaga ang mga biolohikal na magulang ng bata. Ano pa ba? Dapat ba nating ilabas ang mga resulta ng paternity test? O ipakita muli kay Director Lu? Sumama ka sa akin. Nasa operasyon ang anak ko. Sabihin mo na lang dito kung ano ang sasabihin mo. Director Lu, ikaw ay isang respetadong tao. Umalis ka na lang. Paano kung ayaw kong umalis? Director Lu, posible bang katulad ka lang ng iyong fiancé, sinusubukang pigilan ang operasyon ng anak ko para pilitin siya niyan? Ito ang Jiang Cheng. Hindi kita hahayaang makalusot. Ano ang ibig niyang sabihin? Director Lu, dapat mong tanungin ang iyong fiancé. Maghiwalay tayo ng maayos. Pakiusap, tumigil ka na sa pagdikit-dikit. Hello? Alamin mo lahat para sa akin ngayon. Lahat ng koneksyon sa pagitan ni Song Yan at Xiao An sa mga nakarang taon. Oh, Focus lalo na sa 6 na taon na ang nakalipas. Matagumpay ang operasyon. Dapat makarinig na siya ngayon. Subukan mong kausapin siya. Shishi, Naririnig na kita, nanay! ang galing. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, ang aking baby ay sa wakas ay pakinggan ng mundo. Lu Huaichen, anong ginagawa mo? Anak siya ng ibang lalaki. narito ang lahat ng record na aming nahanap tungkol kay Miss Song. Si Miss Song at Miss Chow ay walang anumang koneksyon. Imposible. Hindi basta sasabihin yun ni Huoqi nang walang dahilan? Inihambing ko ng mabuti ang kanilang schedule sa nakaraang 6 na taon. Natuklasan ko na si Miss Song. Sa araw na nakipaghiwalay ka sa kanya, ang kanyang ina ay dali-daling dinala sa Kiao Hospital para sa emergency surgery. Operasyong pang-emergency? Oh, Anong nangyari pagkatapos? Kumusta ang operasyon? matagumpay ang operasyon. Pero may kakaibang nangyari. Lahat ng medical staff na kasali sa operasyon ng kanyang ina ay umalis sa ospital sa loob ng kalahating taon, isa-isa. At ang kanyang ina ay namatay hindi nagtagal pagkatapos ma-discharge. Namatay siya? Oh, Kaya pala nung panahong iyon, hindi ko siya makontak. Ang laking bagay, siya lang ang dumaan lahat. Paano niya ito tiniis? Song Yan, kung hindi ako naging matigas ang ulo at nagalit at umalis patungong ibang bansa, mahahanap kaya kita? sinuri ko rin ang schedule ni Huozong sa nakaraang 6 na taon. Siya ay nasa US para sa advanced training. Noon, wala man lang siya sa bansa. Song Yan, ilang bagay pa ang itinatago mo sa akin? Bakit ka nagsisinungaling sa akin? Kaya, si Sixi ay hindi maaring maging anak ni Director Huo at Miss Song. Sa kabaligtaran, mas kamukha mo siya. Kumuha ng DNA sample ko ngayon din at magsagawa ng paternity test sa bata. Oh, Ikaw ang mga siwa sa buong proseso. Huwag kang umalis kahit 1 segundo. naiintindihan ko. Umalis ka? Tito Lu,
Masakit pa ba ang tenga mo? Hindi masakit. Naririnig ko na ngayon. Masakit ang operasyon. Gaano karaming sakit ang iyong tiniis para maging napakamasunurin? Tito Lou, alis ako rito. Kasama ng aking nanay. Babalik pa tayo sa pamilya Huo. Si Tio Ho ay Tio Ho lamang. Wala akong tatay. Nanay lang. Pagkatapos ipangako mo sa akin tiyuhin na huwag sasabihin kahit kanino na pumunta ako rito, sige, Kahit kay nanay. ituring na lang natin na isang sikreto sa pagitan natin ang ating munting sikreto. Si Tio Lou ay isang mabuting tao. Ipinapangako ko, magsaling pinky tayo. Sailing pinky, hindi magbabago. Ang aking anak ay walang kaugnayan kay Huoki o sa Ho Group. Ang bata ay hindi kay Huoki, kaya hindi talaga sa kanya. President Liu, lumabas na ang resulta. Paano nangyari ito? Ang bata ay kamukha mo talaga. Titig na titig ka, hindi umalis. Kahit isang hakbang. Ano ba ang inaasahan ko? Song Yuan. Wala kang sorpresa. Talaga. Tandaan mo, kahit sino man, kahit anong sample, gumawa ng paternity test sa taong ito. Ang resulta ay magpapakita lamang ng isang relasyon. Lu Huaichen, alam ko na noon pa, maghihinala ka sa huli. Ang maliit na bastardo na iyon, sa kabutihang palad, matalino ako. At naunahan ko ang iyong galaw. Kanino ba talaga ang bata? Sa mga nakaraang taon, anong pinagdaanan mo? Lu Huaichen, ikaw lang ang akin. Palam Lu Huaichen. Hindi na kita makikita pa. Professor Liu, paano ka na pa rito? Nasaan ang bata sa silid na ito? Na-discharge na. Ang nanay niya, sinundo siya kaninang umaga. Ang anak ko ay walang kinalaman kay Huoki o sa Huo Group. Song Yuan. Sa pagkakataong ito, hindi ka natatakas muli. Alis na. Kung hindi mo kaya, bumalik ka. Ang pinto ng pamilya Huo ay laging bukas para sa iyo. Song Yuan, ang ama ng iyong anak. Hindi ba talaga si Presidente Huo? Ang pamilya Huo ba ay tumatangging kilalanin ang pagkakakilanlan ng iyong anak na pinipilit kang umalis? Baby, huwag kang matakot. Kaya ni Mami ito. Na sibs na sa press conference, napakalinaw, sino mang magsalita ng kalokohan muli ay makakatanggap ng sulat ng abogado mula sa Huo Group. Si Presidente Huo ay sobrang nababahala. Maaaring may kinalaman siya kay Song Yuan? Kung ito man o hindi, wala kang pakialam. Kung talagang nasa isang relasyon na superior-subordinate, bakit kayo nagpapakita sa publiko? Bilang mag-asawa, ito ba ay para sayangin ang mga pampublikong resources at linlangin ng publiko? Isama mo muna si Shixi pa uwi. Iwang mo ito sa akin. Hindi. Huwag kang mag-alala. May karanasan ako sa paghawak ng mga ito. Napakadali lang. Kayo dalawa ay sadyang nandito para lituhin ang publiko. Magkanong benepisyo ang natanggap ninyo mula sa mga kompetensyang kumpanya ng Huo Group? Huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Tama. Tila nagdududa ka sa chismis tungkol sa akin at kay Presidente Huo. Ngunit bawat pangungusap ay paninirang puri sa Huo Group? Naglakas loob na akitin si Presidente Huo gamit ang isang anak sa labas. Napakawalang hiya. Sinira ang aking idolo. Puta, mamatay ka!
puta, mamatay ka. Mamatay. Ang babaeng iyon ay maraming kasintahan. Sadyang pananakit. Gusto mong makulong? Sino ka ba? Alam mo ba ang ginawa niya? Para protektahan siya ng ganito? Siya ay isang mapanlin lang na puta. Tumahimik ka. Ikaw, taga-Haicheng Lu Group ka, President si Lu. Ang nangunguna sa industriyang medical Lu Group, Oh, siya yun. si Lu Huaichen ay kumakatawan sa buong kapital na medikal. Ang manginsulto kay Song Yuan ay panginsulto sa akin, Lu Huaichen. Tingnan mo, ang kanyang likod parang nasunog ng asido. Hindi ko kasalanan. Ikaw ay nasugatan. Pumunta sa ospital agad. Bakit pupunta sa ospital? Bakit mo dinala ang bata? Wala kang pakialam. Ang batang yon ay hindi anak ni Huasi. Ano ang kinakatakutan mo? Song Yuan, ilan pa bang sikreto ang itinatago mo sa akin? Hindi ito ang oras para diyan. Pumunta muna tayo sa ospital. Nag-aalala ka sa akin. Nasaktan ka dahil tinulungan mo ako. May tungkulin akong dalhin ka sa ospital? Hindi tungkulin ang gusto ko. Lu Huaichen, ano ang kailangan para pumunta ka sa ospital? Sabihin mong nagmamalasakit ka sa akin. Sabihin mong nasa puso mo pa ako. Sabihin mong nung iniwan mo ako, may dahilan ka. Sabihin mong nung iniwan mo ako, may dahilan ka. Tama lahat ng sinabi mo. Sige. Masakit ba? Masakit siya noong una, pero nung nagtanong ka, biglang hindi na masakit. Maboka ka. Kung hindi, kung sasabihin mo pa ang ilang magagandang bagay, baka ang sugat ay gumaling ng mag-isa. Won Yuan, nasaan ka? Malapit nang lumipad ang eroplano. May emergency ako ngayon, kaya hindi ako makaalis. Pakisamahan mo akong ihatid si Shikshi pabalik sa orphanage. Ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ako? Mahirap ito. Salamat sa iyong pag-aalala, Mr. Huo. Lu Huaichen. Anong ginagawa mo? Anong ginawa mo kay Yuan Yuan? Isang lalaki at babae na mag-isa, siyempre ginagawa ang dapat gawin ng isang lalaki at babae. Lu Huaichen. Ang tapang mo. Pakiusap, Mr. Huo. Tulungan mo kaming alagaan ang bata. Paalam. Berde ang ilaw. Tara magmaneho na tayo. Anong ibig mong sabihin? Literal na kahulugan. Doctor, pakiusap maging mahinahon ka. Kung hindi mo gagamitin ang puwersa, paano malilinis ang asido? Kung hindi ito malilinis ng maayos, paano gagaling ang sugat? Kung gayon, pwede ka namang maging mahinahon. Kung kaya mo, gawin mo. Sige, gagawin ko. Sabihin mo kung masakit, magiging mas mahinahon ako. Kumpara sa sakit na ibinigay mo sa akin noon, ang sakit na ito ay wala lang. Paano mo ako nagagawang baligtarin? Kaya, noon, ano ba talaga? Ang hindi mo naunawaan sa akin? Huwag kang gumalaw. Huwag mo akong sisihin kung masakit.
Kung hindi mo ipapaliwanag ng malinaw, hindi ko ilalagay ang gamot. Pwede ka bang tumigil sa pagiging bata? Hindi mo ba gusto ang mga batang tao? Kailan ako naging mahilig sa pagiging bata? Si Hoki ay hindi bata. Hindi ba bata si Sixie? Nakikita kong gusto mo, sila pareho. Si Sixie ay bata lang. Paano mo maihahambing ang iyong sarili sa isang bata? Tungkol naman kay Mr. Huo, hindi siya masamang tao. Isang pabago-bagong, parang batang personalidad. Ibig mong sabihin, mas magaling ako kaysa sa kanya? Posible bang talagang na-misunderstood ko siya? Ikaw at si Xiao An, ano ba talaga ang relasyon ninyo? Sa gitna ng liwanag ng araw, naakit ang nobya ng iba, kayong babaeng walang hiya. Ang maruming puso ay nakikita ang lahat bilang marumi. Ikaw, Lumayo ka. Lu Huaichen. Ako ang iyong nobya. Isa lang siyang sinungaling na pera-pera. Hindi ko kailanman inamin na may fiancé ako. Wala pang isa nun. At wala pang magkakaroon. Nagkamali ba talaga ako ng pagkakaintindi? Huaichen. Ikaw ba talaga ang fiancé niya? Siyempre. Si Ana ang tanging manugang na babae na kinikilala ng aming pamilya Lu. At tungkol sa iyong relasyon sa aking anak, lubos kong nalalaman. Nanay, anong ibig mong sabihin? Tumahimik ka. Dati, akala ko pa naman may kamalayan ka sa sarili. Ngayong kumakapit ka sa anak ko, sa tingin ko wala kang hiya. Nanay, hindi naman kumakapit sa akin si Yuan. Umuwi muna kayong lahat. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Anak? Well, babae si nanay. Kaya mas naiintindihan niya ang mga babae kaysa sayo. Dahil sa estado ng ating pamilya, maaari kang magkaroon ng sino mang babae na gusto mo. Ngunit ang babaeng ito na mapanlin lang, yung tanging eksepsyon. Song Yuan, Tingnan mo kung gaano siya kabastos. Huaichen, huwag mo akong pilitin na saktan siya. Huwag mo akong pilitin na saktan siya. Kung hindi ka anak ko, hindi ako gagawa ng marami para sa iyo. kung ang pagiging anak mo ay nangangahulugang walang pangunahing karapatang pantao at kalayaan, kung gayon ay mas mabuti pang hindi na. Ikaw. Huaichen. Tita, lumabas muna tayo at hayaan mong gamutin ng doktor si Huaichen para sa kanyang sugat. Huaichen. Kumalma ka rin. Ginagawa ito ni Tita para sa ikabubuti mo. Tita, huwag kayong magalit. Mauna na tayo. Saka magpagamot ka agad. Tita, huwag kang magalit. Paano hindi magagalit? Sino ba yang napakabulag? Pasensya na. Sabi ni Miss Song na ang sugat ni Professor Lu ay matagal nang naantala, kaya sinabi niya sa akin na bilisan ito. Sige lang. Opo. Huwag kang mag-alala. Ilalagay ko ang kasal mo sa agenda sa lalong madaling panahon. Pero hindi papayag si Huaichen. Wala siyang magagawa. Kung gayon, si Song Yuan? Ang bruhang iyan. May anak na siya, pero kumakapit pa rin sa anak ko. Teka, sabi niya sa press conference na hindi kay Huki ang bata. Posible bang ang batang ito ay kay Huaichen talaga? Tita, paano yan mangyayari? Ang batang iyan, may problema dito. At saka, si Huaichen ay may napakagandang genes. Paano siya makakagawa ng isang pilay na maliit? Tama iyan. Tara na. Pero, kung ang batang iyan ay talagang kay Huaichen, kailangan nating kunin siya. Iyan ang dugo
ng pamilyang Lu. Huwag kang mag-alala. Kahit totoo, okay lang. Ako na ang magpapalaki sa bata. Hindi ito makakaapekto sa relasyon ninyo. Tita, sa paningin mo, ganyan ba ako kawalang alam? Huwag kang mag-alala. Kung may anak nga si Huaichen, sa labas, ituturing ko talaga siya. Parang sarili ko. Alam kong mabuting anak ka. Uwi na tayo. Pero hindi ko papayagan ang sino mang bastardo. Sa maghapon, natakot siya, hindi ka mahanap, at umiyak hanggang gabi bago nakatulog. Baby, sorry. Si nanay ang hindi naging maayos na inaalagaan ka. Anong nangyayari sa inyo ni Lu Huaichen? Paano siya naging kasama mo? Kahit ano pa ang relasyon noon, wala nang relasyon sa hinaharap. Mahirap sabihin. Talaga, hindi ako isinasaalang-alang? Kahit maraming hadlang ang aking pamilya, basta't tumango ka, dadaan ako sa apoy at tubig ng walang pag-aalinlangan. Ayokong makita kang nasa mahirap na sitwasyon. Alam ko, Boss Wu. Salamat. Kung gayon, sa pagitan mo at ni Lu Huaichen, Wala talaga akong relasyon sa kanya. wala akong ibang ibig sabihin. Kumagabi na, uuwi na muna ako. Kung may mangyari, tawagan mo ako. Akala ko aalis ka na, kasama si Shixi. Dean Qian, hindi ko pa natatapos ang mga pamamaraan. Sa instituto, may mga dormitoryo na handa para sa mga voluntaryo. Kung hindi ka tutol, maaari kang manatili muna dito. Ganun ba? Mas ligtas kaysa sa labas. Maaari ka ring sumama kay Sixi. Dean Qian, salamat. Samahan mo na ang bata. Shishi. Sixi. Xiaosong, ano ang apurahan? Dean Qian, nawawala si Sixi. Antok ka pa ba? Ito ay isang ampunan. Paano mawawala si Sixi? Nandito si President Lu. Tingnan mo. Masakit pa ba ang sugat mo? Kung masakit, asikasuhin mo ba ako? Ana, ihahatid ko muna siya. Kung gusto mo siyang ampunin, pwedeng dumaan sa proseso. Ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo, kapag nagsimula na ang proseso ng pag-aampon, kailangan mo munang sumailalim sa investigasyon para sa pag-abandona. Hindi ako takot sa anumang investigasyon. Ngunit si Sixi ay hindi sasama sa iyo. Ganun ba? Shishi, gusto mo bang sumama kay Tito Lu? Oh. Mom, pagod ka sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Dapat kang magpahinga ng mabuti. Uuwi muna ako kasama si Tito Lu. Sige, umalis na tayo. Shishi. Mahal na mahal ni President Lu si Sixi, aasikasuhin niya ng mabuti. Siguro noon si Chao An. Ang ginawa niya, talagang walang kinalaman sa kanya. Ngunit sobra ang pagkakaiba ng ating estado. Kung makakasama ko siya muli, tiyak na marami pang bagyo ang darating. Hindi ko nga kayang harapin si Chao An, at ang kanyang ina ay halatang ayaw din sa akin. Si Sixi lang ang meron ako. Paano ako maglalakas loob na makipagsapalaran? Presidente Lu, lagi niyang binabanggit ang kasong abandonment. Pero sinabi na pala sa amin nun pa na ipaalam sa kanya. Basta tungkol sa'yo at kay Sixi, malaki man o maliit, dapat sabihin mo muna sa kanya. Hindi niya hahayaang may tao. Nasaktan ka? Mahal na mahal ni Presidente Lu si Sixi. Hindi lang dahil kaakit-akit si Sixi, kundi dahil din, ikaw ang nanay ni Sixi. Maligayang pagdating, Binibini.
Nandito silang lahat para alagaan ka. Para lang siyang ampunan. May direktor, mga guro, at isang gwardyang tiyuhin. Ang talino mo. Bini-bini. Ito ay inihanda ni Gino para sa'yo. Mga bagong damit. Bini-bini, ito ay inihanda ni Ginoo para sa'yo, mga bagong laruan. Gusto mo ba sila? Oh, salamat, tiyuhin Lu. Kung ikaw sana ang aking tatay, magiging napakabuti. Mas gugustuhin pa ni Song Yuan na hanapin si Hoki para magpanggap na ama ng bata, kaysa hayaan ng bata na makilala ang tunay niyang ama. Ang kabilang panig ay tiyak na isang hamak. Dahil kaya ni Hoki, kaya ko rin. Shishi, sa hinaharap, maaari ba akong maging tatay mo? Gusto ko si tiyuhin Lu ang maging tatay ko. Pumapayag din si Tiyuhin Lu. Pero may isang tao ang hindi pumapayag. Sino? Ang iyong nanay, parang hindi ako masyadong gusto. May paraan ako para tulungan ka. Sabihin mo sa akin, Siyempre, para alagaan siya. Lahat ng babae gustong inaalagaan. ayos na. Anong problema, honey? Nasaan ka? Nanay, sobrang sakit. Bilisan mo. Song Yuan. Ikaw talaga. Ang clingy mo. Pumunta ka pa sa bahay ko. Papatayin kita ngayon. Babaeng hayop ka. Ang dapat mong asikasuhin ay ang anak mo. Wala akong interes kay Lu Huaichen. Itong comeback grass. Walang interes. Pumunta ka pa sa pintuan ko. Sa tingin ko, nakikita mo ang anak ko at gusto mo siyang sunggaban. Sa paningin ko, walang kwenta si Lu Huaichen. At pinaiyak mo si Sishi ng ganyan. Anak, narinig mo, ang babaeng mahal mo ay walang pagtingin sa iyo. Siyempre, wala rin siya sa paningin ko. Basta, laro lang. Ganun ba? Gusto mong maghiganti sa kanya para maramdaman niya ang sayang pagkakaroon at pagkawala. Ganyan ba? Hindi pa tiyak kung sino ang naglalaro kanino. Isang tao tulad ni Professor Lo na mapagbigay, gustong maging tatay ng anak ko ng masaya. Kung may ilan pang darating, wala akong tutol. Ano? Maging tatay sa maliit na bastardo? Si Sixi ay hindi bastardo. Walang kilalang ama. Ano pa siya kundi bastardo? Mom? Sishi. Little Chenchin. Chenchin. Ang apo ko, sino ang nanganak sa kanya? Sana siya talaga ang anak ko. Siyempre si nanay. Ipinanganak siya para kay tatay. Huwag mong hawakan ang anak ko. Mapagpanggap kang pokpok, isinilang ang batang iyon para sa anak kong lalaki at sinasabi mong hindi ka interesado sa kanya. Nanay, walang kinalaman sa akin si Sixi. Imposible. Kamukhang kamukha mo ang batang ito nung bata ka pa. Nanay, hindi talaga ito ang anak ko. Basta, si Song Yuan at ako ay medyo magmukhang magkasintahan. Kamukha niya, natural. Medyo kamukha ko rin. Walang hiya? Huaichen, nung bata ka pa, ay ganito ka cute at maselan. Nung trinato ka ni nanay, na parang anak na babae, binihisan ka niya at kamukha mo ito. Ang batang yon ay mukhang na sobrang kamukha ni Professor Lu. Actually, sa tingin ko mas kamukha mo siya. Maari bang siya talaga ang anak ko? Marami na akong nakitang genetic na sakit. Pero ang ganitong uri ng masayang pagiging ama na namamana, hindi ko pa nakita dati. Kung gusto mong maging kamag-anak ng anak ko, kailangan mong maghintay hanggang sa susunod mong buhay. Baby, tara na. Sandali. Ano? President Lu, gagamit ka ba ng dahas? Nanay, mag-empake muna ako. Sandali lang. Nanay, pwede bang tumigil ka na sa kakagulo? Wala akong ginagawang gulo. Pumunta ka bukas.
ipaalam sa lab. Gusto kong personal na gumawa ng paternity test. Shishi, ano pa ang kailangan mo? Tulungan kitang mag-impake. Hindi na! Matatapos na ako. Pagkatapos mong lumipat sa iyong bahay, saan ka titira? Sa kalsada, sa ilalim ng tulay. Wala kang pakialam. Si Sixie ay galing sa aming ampunan. May karapatan na tungkulin akong malaman tungkol sa kanyang kalusugan at kaligtasan. Bukod dito, mukhang hindi mo pa opisyal na inampon si Sixie. Ang paternity test, hindi mo ba ito nakita? Ang resulta ng investigasyon sa pag-abandona ay hindi pa lumalabas. May dahilan na ako upang maghinala na ikaw ay nagtatrapiko ng mga bata mula sa aming ampunan. Lu Huaichen. Ano ang gusto mo? Wala ang katulong ngayon. Bigla akong nakaramdam ng kaunting gutom. Ano ang dapat kong gawin? Gusto mo akong maging yaya mo at magluto para sa'yo? Hindi ko sinabi iyon. Pero kung busog ako at nasa magandang kalooban, ang pag-ampon kay Sixie ay what's mapag-usapan. Mommy! Gutom din ang tiyan ko. Sige, magluluto si Mommy para kay Sixie. Salamat, Mommy! Nasaan ang kusina? Huwag mong sabihing inaapi kita kung handa kang manatili dito at maging yaya. Maari kong isaalang-alang na payagan kang manirahan dito. Sumpain na kapitalista. Mahal. Ang talino. Ngayon, ikaw naman. Marunong ka ba talagang magluto? Marunong ka ba talagang magluto? Oh, marunong ka. Kung marunong ka, ikaw na ang gumawa. Manood kang mabuti. Minsan lang ako mag-demo. Kaya si Lu Huaichen ay hindi naman nakakainis gaya ng inaakala ko. Tapos na ang pagbalat. Ikaw naman ang maghugas. Sobra-sobra ang tubig na ginagamit mo. Nagsasayang ka ng tubig. Kaya ko na. Ako na ang gagawa. Mommy, inaantok na ako. Pwede mo ba muna akong patulugin? Sige. Kumain ka. Hindi ako gutom. Umupo ka. Ako ang nagluto ng kanin. Ikaw naman ang naghugas ng gulay. Kung hindi ka kakain, hindi rin kakain si Sixie. Lu Huaichen. Mabango. Parang luto ni nanay. Lahat ng paborito kong lasa. Nagkataon. Siguradong nagkataon lamang. Demonstrasyon lang ito. Simula ngayon, sundin mo ang pamantayang ito. Bakit ako susunod? Kung hindi ka marunong magluto, paano mo aalagaan ng isang bata? Anong ginagawa mo?
Natatakot kang mabasag ang mangkok. Paghihiganti laban sa kapitalista. Ito, mula sa Christie's Auction House. Iyon, mula sa Guardian Auction House. Sige, ikaw na ang maghugas ng dahan-dahan. Buwisit, drama queen. Para kay Sixie, titising ko? Baby, tiyaga ka pa ng konti. Dadalhin na kita ni Mommy sa lalong madaling panahon. Hihintayin kitang makapasa sa grad school exam. Gusto kong maningil ng interes. Ang interes na utang mo sa akin, oras na para bayaran. Anong ginagawa mo? Paano mo alam ang password ng bahay ko? Siyempre si Mommy ang nagbigay sa akin. Hanggat hindi pa tayo nag-break ng engagement, fiancé mo pa rin ako. Kung sino ang pumayag, dun ka lumapit. Hindi tayo naging posible noon. Hindi tayo posible ngayon at hindi na tayo magiging posible sa hinaharap. Ang ingay. Bitch, kasalanan mo lahat. Hindi ako aalis. Lu Huaichan, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Layas. Huaichan. Huaichan, mali ako. Hindi ako dapat nagpadala sa emosyon. Pumunta ako para hanapin ka, para pag-usapan ang pag-break ng engagement. Seryoso. Dumiretso ka. Ang sapilitang relasyon ay hindi nagtatagal. Pero, ang kasal ng pamilya Lu at Kiao, hindi pwedeng basta-basta lang ma-break. Kung hindi, pag-uwi ko, hindi ko ito maipapaliwanag. Wala nang kalokohan. Dumiretso ka na sa punto. Hindi magandang mag-usap dito. Baka may makarinig. Siyempre, si Mommy ang nagbigay sa akin. Hanggat hindi pa tayo nag-break ng engagement, fiancé mo pa rin ako. Kung sino ang pumayag, doon ka lumapit. Hindi tayo naging posible noon. Hindi tayo posible ngayon. At hindi na ito magiging posible sa hinaharap. Ang kanilang mga litrato ng kasalan mula pa sa simula, malamang na naka-photoshop. Talaga akong nalinlang ni Chow An. Sa pagtingin sa kanya ng ganito, talagang itinuturing niya itong sarili niyang tahanan. Wala na akong pag-asa. Ano na namang lansihin ang ginagawa mo? Ayokong sumuko sa kalagitnaan, ngunit tungkol sa pagtanggal ng kasalan, ikaw na mismo ang mangumbinsi sa mga nakatatanda ng dalawang pamilya. Sinabi ko na hindi nagtatagumpay ang sapilitang relasyon. Kasiyahan ang magnegosyo kasama ka. Ano? Gusto mo talagang tanggalin ang kasalan? Hindi mo kayang iwan ako? Ito na maliit na droga ay gusto akong patulugin? Dinroga mo ako. Sisi, naghanda ako ng silid prinsesa para sa iyo. Napakalaki at maganda. Sumama ka sa akin. Sige. Ang paraan ng pagtrato ko sa iyo noon ay dahil nakinig ako sa mga kasinungalingan ni Chow An. Pero ngayong nakikita ko kung gaano kayo lapit ni Huai Shen, alam ko na mali ako. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Na maaari mo ba akong patawarin?
Alam ko na ang babaeng gusto ni Chen ay isang mabuting bata. Kaya nangangako ako na lagi akong nasa tabi mo. Tara, umuwi na tayo. Meron akong bagay na kailangan kong isipin muli. Sabihin mo kay mama mamaya, sumama ka sa akin. Mama, uwi muna ako kasama si Lola. Paano naman iyon? Bakit hindi? Siya ang sarili mong lola. Bukod pa riyan, kung meron kang bagay na hindi mo maintindihan, maririnig ko itong pag-isipan kasama mo. Tama, huwag kang mag-alala. Siguradong aalagaan ko si Sixie at hindi siya masasaktan kahit kaunti. Tara. Sige. Pasensya na. Nasaktan ba kita? Ako ang dapat humingi ng tawad sa hindi pagkakaintindi sa iyo sa mga nakaraang taon at sa paghihiwalay sa inyo ni Shixie ng matagal. Tama na. Huwag ka nang magsabi pa. Mula ngayon, huwag na nating sabihin ang pasensya na sa isa't isa pa. Sa hinaharap kung may anuman, sabihin ng harapan. Huwag na tayong magkahiwalay muli. Huwag na tayong magkaintindihan ulit. Ano na naman? Kapag bumalik ang iyong kababatang kasintahan, kailangan mong ibalik sa akin si Shixie. Anong kababatang kasintahan? Iyon ay laro lamang noong bata, parang paglalaro ng bahay-bahayan. Kung hindi dahil sa negosyo, sa pamilya Kiao, sino ang makakaalala? Ay, hindi ka ba naglaro nun nung bata ka? Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Nakaawa-awa. Natamaan ang ulo ko nung 8 taong gulang ako at hindi ko na naaalala ang mga bagay noon. Sa tingin mo ba, dahil lang naaalala mo, may makikipaglaro sa'yo? Kalokohan. Kapag tiningnan mo si Sishi, malalaman mo kung gaano ako ka-cute nung bata. Ang mga batang gustong makipaglaro sa akin ay siguradong pumila. Tingnan nga natin kung gaano ka-cute. Sana may urgent kang dahilan. Mr. Liu, natagpuan ko ang doktor na nagsagawa ng operasyon sa ina ni Miss Song noon. Dalhin siya rito agad. Sa kasamaang palad, hindi. Nagkaroon siya ng biglaang pagdurugo sa utak at sumasailalim sa craniotomy sa ospital. Bigyan siya ng pinakamahusay na medical na resources. Bantayan siya 24/7. At kung may balita, sabihin mo sa akin agad. Opo. Sinaliksik mo ang nangyari noon. Ang hindi ko pag-aalaga sa'yo nun ay kasalanan ko. Ngayon ko lang ito mababawi. Ako rin ang may pananagutan. Noong panahong iyon, pagkatapos na mapukaw at bantaan ni Chao An, tumigil ako sa pagtitiwala sa iyo. Nung bata ka pa, anumang desisyon ang ginawa mo ay naiintindihan. Kasalanan ko na hindi kita inalagaan. Huwag na nating pag-usapan iyon. Tumingin na lang tayo sa hinaharap mula ngayon. Bumalik ka sa Haicheng kasama ko. Sige. Naalala mo ba si Professor Wu noong panahong iyon? Siyempre, naalala ko. Noon, gusto kong kumuha ng pagsusulit sa postgraduate at maging mag-aaral niya sa graduate school. Ini-enroll kita sa programa ni Professor Wu ngayong taon. Kailangan mong magsumikap. Paano mo nalaman? Gusto kong bumalik sa pag-aaral. Mula Haicheng hanggang Jiangcheng, mula ibang bansa hanggang tahanan, mas naunawaan kita kaysa sa sarili ko. May mali ba? Huai Shen, nakikiusap ako sa'yo. Pakisuyo, iligtas si Nanan. Ano na namang laro ang ginagawa mo? Hindi ako.
Talagang natagpuan namin si Nanan. Nasa katabing kwarto siya. Sumama ka sa akin at makita mo mismo. Hintayin mo ako. Ang pasyente ay sobrang hindi matatag at dapat ay may 24 oras na espesyal na pangangalaga. Kung susubukan niyang magpakamatay muli, hindi siya magiging kasing swerte gaya ngayon. Naunawaan ko. Noon, si Nanan ay dinukot ng mga mangangalakal ng tao, ipinagbili sa maraming lugar. Nagdusa ng husto. At binugbog ng maraming beses. Iniligtas namin siya mula sa isang institusyong panlipunang kapakanan. Ano ang kwento sa kanyang pagpapakamatay? Na-trauma siya at hindi naaalala ang anuman mula noon. Pinakuha namin ng sample sa doktor mula sa kanya para sa paghahambing ng DNA. Sa isang sandali ng kawalan ng ingat, tumalon siya sa bintana. Marahil, akala niya kami ay ang mga bumibili sa deal. Sa kabutihang palad, ikalawang palapag lang, kaya napilay lang ang kanyang bukong-bukong. Ngunit may malubha siyang trauma sa pag-iisip. Sabi ng doktor, kung hindi siya makakatanggap ng tamang paggamot, masisira ang kanyang buong buhay. Kuya Huaychen, kailangan mong iligtas si ate. Ipapa-arrange ko para sa kanya ang pinakamahusay na mga psychiatrist at ang pinakamahusay na nursing team. Ngunit bukod doon, Tito, ano pa ang kailangan mo? Lou Huaychen, may konsensya ka ba? Hindi mo ba personal na aalagaan si Nanan? Ang mga profesional na bagay ay dapat pangasiwaan ng mga profesional. Noong inalagaan ka ni Nanan, bakit hindi mo sinabi, ang may professional na bagay ay dapat pangasiwaan ng mga profesional? Lou Huaychen, sa tingin mo ba, naghanap lang kami ng random na tao para dumikit sa'yo, para dumikit sa pamilya mo? Isipin mo kung ano gusto mo. Kuya Chen, Nanan, Nanan. Naalala mo? Naalala mo ano? Kuya Chen, sino sila? Ano ang gagawin nila sa akin? Naalala mo ba kung sino ka? Hindi ko maalala ang pamilya Kiao pero naaalala kita. Sino ako? Ano ang gusto mong gawin sa akin? Huwag mo akong saktan. Huwag mo akong saktan. Huwag mo akong saktan, wag. Kayo, huwag niyo akong saktan. Hindi na ako uulit. Huwag kang matakot. Nandito si nanay. Huwag mo akong saktan. Hindi na ako ulit. Huwag mo akong saktan. kaya pinaghihinalaan mo na sinadya namin maghanap ng taong kumapit sa iyo. Idilat mo ng husto ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Kaawang-awa ang kapatid na babae. Lagi kanyang naaalala. Noong ang mga tao mula sa bahay ampunan ay sumagip sa kanya, wala siyang naaalala. Sa kanyang bibig, paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan mo. Tinanong niya ang lahat kung nasaan ang kanyang Kuya Chen. Kuya Chen, magiging mabuti ako. Hindi ako iiyak o mag-iingay. Huwag mo akong iwan. Huwag mo akong saktan. Akin. Hindi ko hinihiling na pakasalan mo siya. Nakikiusap ako alang-alang sa dating pagmamahal. Tratuhin mo siyang parang kapatid. Alagaan at aliwin mo siya. Sige. Lu Huaychen, doktor ka? Nakalimutan mo na ba ang iyong panunumpa bilang doktor?
Huwag kang mag-alala. Walang mananakit sa'yo dito. Ipikit mo ang iyong mga mata. Matulog ka ng mahimbing. Magiging masunurin ako. Hindi ako mag-iingay. Kuya Chen, huwag mo akong iwan. Nakakatakot sila, natatakot ako. Sige, hindi ako aalis. Ipikit mo ang iyong mga mata. Mabuti, matulog ka ng mahimbing. Sige,